The country's unemployment rate dropped to 3.7% in June. Data from the Philippine Statistics Authority shows this is lower than May's 3.9%, but higher than the 3.1% recorded in June 2024. The decline was driven by employment gains in sectors such as fishing, retail, finance, transport, and health services. And let's get reactions on the latest unemployment figures. We'll be speaking with Renato Magtubo. He's the chairperson of Partido Manggagawa. Good morning, sir. Welcome to the show. Good morning po at good morning sa ating tagapakinig. Sir, what are your thoughts on the latest June unemployment data? Kung figures lang ating pag-uusapan, dapat magsaya ang gobyerno natin, di ba? Kasi between 3 to 4% na target na unemployment is a good number. Pero ang tanong natin sa lahat is that ito ba'y nagre-reflect sa tunay na employment status ng mga manggagawa sa bansa? Kasi sa kada survey, tandaan natin na kahit na isang oras ka lang na nagtrabaho at nasaklaw ka ng survey, you're considered employed. Okay? So kung nagre-range sa 95 to 96% ang employment rate ng bansa, matuwa ka sana kasi marami may trabaho. Pero bakit? Marami naghihirap at marami nagugutom sa ating bansa kung ganun ang datos ng ating employment at unemployment. Kasi ang mga trabahong nagagawa ng ating bansa ay karaniwang hindi regular, hindi contractual, kundi contractual. Workers are struggling on underemployment, no? Kaya at low wages. Kaya kahit na tumaas sa 90% level ang ating employment at 46% yung ating unemployment, marami pa rin nagugutom, marami pa rin nakakaranas ng gutom, marami pa rin naghihirap sapagkat hindi siya gainful employment. So dapat ang pulisiya ng gobyerno is just like quantity lang, dapat to generate quality jobs. So sinasabi nyo yan, ano na ngayong ibig sabihin sa tingin nyo doon sa datos po ng unemployment data ng Philippine Statistics Authority? May kulang po ba? Ano pang dapat talaga nilang tingnan para makita na maging kompleto po yung datos na ito? Dapat ang tingnan talaga natin, ang magandang survey yung yung ano pa talaga ang datos natin sa gainfully employed workers ng bansa. Ibig sabihin, siya ay working 8 hours a day, may social protection, at marami pang iba. Kasi ang ating employment kasi is more or less underemployed marami. Maraming part-time, maraming casual, maraming contractual, low-paying jobs. Hindi nakapag-generate ng mga quality jobs to sustain gainful employment. So parang kami sa labor, lagi namin sinasabi, silaw itong figures na ito, pero pag tutuusin, kung totoo ito dapat ng mga figures, dapat hindi nakararanas ng malaking porsyento ng pamilyang nagugutom at parating porsyento ng pamilyang nakakaranas ng gutom. Kasi hindi siya mag-correlate Kung 95 to 96% ang employment rate ng bansa, dapat bumawas yung data ng nagugutom at naghihirap. Pero hindi, lumalaki. Kasi ang employment natin is contractual, low-paying, at karamihan ay underemployed. So Sir Renato, kung nakikita nyo may kakulangan dito, ano po yung kailangan pong gawin ng gobyerno para mas mapalakas at mas maparami po ang ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho at maging gainfully employed? Okay, una sa lahat, i-address nila yung labor contractualization sa ating employment system. Dapat i-address yan. Itigil na yung contractualization of labor, yung ano na buwan tanggal, etc. Dapat doon sa principal na ka-employed, sa ganun, tuloy-tuloy yung kanyang regular employment. That's one. Number two, dapat mag-shift na ng policy into an industrial policy to generate mga stable jobs sa manufacturing at sa mga businesses na hindi puro gig. Ba? Yung mga hindi naman natin binamaliit yan, pero yun ay pansamantala ng mga trabaho at hindi sustainable para sa pamilya. At pangatlo, itaas yung sweldo ng mga manggagawa. Nang sa ganun, pag employed ka, makasuporta sa iyong pamilya.
magkakaroon talaga pag na-address yung tatlong bagay na iyon, pag tingnan natin yung employment figures natin, tsak yun ay mayroong impact sa economic recovery, may impact doon sa kahirapan na dinadanas ng maraming pamilyang Pilipino. Sir Renato, nabanggit niyo po na sa SONA po ng ating Pangulo ay hindi po nabanggit hinggil sa wage hike. Ano po yung reaksyon niyo po dito? Malamang hindi niya talaga binanggit yun kasi magagalit o tinututulan niya ng big business, no? Gusto niya maging business friendly. Pero ang sinasabi namin, yung hindi pagbanggit ng Pangulo doon sa pagtaas ng sweldo na yan ay perennial problem na from the other administration na kanyang pinalitan, yung low wages ay pagbabaliwala doon sa hinaing ng mga manggagawa. Kasi yung proposal namin dyan, relief lang eh. Dapat bigyan ng relief ang mga manggagawa. Kasi imagine natin sa Metro Manila, 690 pesos ang minimum wage, no? After increase ng wage board. Pero ang cost of living for a family of 5 is 1,200. So meron tayong 510 na deficit dyan sa sweldo. No? So kailangan mayroong wage increase eh. Sa legislation, no? May proposal ng 200 na wage increase. Tapos, i-review natin yung mechanism sa pagtatakda ng minimum wage sapagkat 30 years ng mekanismo na yan. Pero naging palpak siya, hindi siya effective para ihabol yung sweldo sa cost of living, kundi after 30 years, nasa starvation level pa rin ang minimum wage ng mga manggagawa. Renato, nabanggit nyo na 1,200 mamimit na yung cost of living ng isang pamilya. Sapat ba yan o kailangan pang mas mataas? Ano pa yung sa pananaw nyo ang tamang wage ng isang manggagawa sa isang buwan para hindi naman yung survival mode lang, medyo mas magaan yung kanilang buhay ng kanilang pamilya? Sa study kasi ng mga NGOs natin, mga institution, no, 1,200 ay magkaroon na siya ng decent na pamumuhay for a family of 5. Ibig sabihin nun, matustusan niya na yung pag-edukasyon, transportasyon, renta sa bahay. Kasi binata yan sa cost, present cost of living sa kasalukuyan. Okay? Sa NCR. Yon. So kung maabot natin yon, medyo maginhawa na ng konti ang buhay ng mga manggagawa. Hindi naman siya yayaman dyan. Nagastusin niya yan. Nagastusin niya yan. O diba? So, Karine, Karine, nag-file po ang Makabayan Block ng 1,200 na national wage. Sa tingin nyo ba may pag-asa ito? may pag-asa yan kasi sapagkat ganito ang amin namang proposal. Sa ngayon, bigyan ng immediate relief ng ating gobyerno by way of legislation para makahabol ng konti. 690 nga ba? Kung 1,000 to ang target natin, may 510 na kakulangan. So bigyan mo muna ng 200. Okay? Bigyan mo ng 200. Tapos i-address natin yung contractualization of labor. Kasi diyan yung yung hindi tuloy-tuloy na employment. Tapos pangalawa, pangatlo, i-review natin yung wage fixing mechanism. Na 30 years na nga yung regional wage fixing mechanism, pero ang level ng minimum wage natin, starvation level pa rin. Hindi nakakaagapay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So yun yung mga proposal namin sa Congress na dapat atupagin naman ng ating mga congressman at senador. Karine, nabanggit po sa report ng gobyerno na yung Philippine inflation ay 0.9% nitong Hulyo. Nararamdaman ba ito ng mga ating mga manggagawa? Nako, ako ay 65 years old na, no? Tagal na ako sa labor movement, Yung pagbaba at pagtaas ng inflation rate natin based sa consumer price index, hindi naman yung nagsasabi na bababa kaagad ang maraming bilihin. Pag tumaas yung presyo ng bilihin, hindi na bumababa yan kapag kisalamin pa ng gobyerno na bumaba yung inflation. Punta ka sa palengke. Sasabihin mo, bumaba na yung inflation, baba yung presyo ng gulunggong. Sasabihin sa'yo ng tindera, doon ka bubili sa newspaper mo. Diba? Ganun ang reality. Hindi naman kaagad bumababa ang presyo ng goods and services kapag sinabing na tame o na bawasan yung inflation rate. Yan yung katotohanan. Kaya, so hindi pa talaga nararamdaman. Naiiwan kahit na naiiwan yung sweldo ng manggagawa kasi patuloy pagtataas ng presyo ng bilihin.
Karene, may mga nag-argue na yung wage increases mas ma-address po ng Regional Tripartite Wage Board. Agree po kayo dyan? Hindi nga kami agree kasi Mhm, yung proof talaga niyan 30 years na ang mhm, regional wage fixing mechanism mula sa Republic Act mhm, 6715, yung Wage Rationalization Act of 1989 pa. mhm, Oh, 'di ba? More than 30 years na. Pero tingnan mo naman ang sweldo ng mga manggagawa. Ang layo-layo sa cost of living, 'di ba? So may kapalpakan o kaya may kahinaan kundi man ah, kamalian yung mekanismo na 'yan na dapat i-review na ng Congress at palitan ng bago nang sa gano'n makahabol tayo dun sa pagtaas ng presyo ng bilihin, mhm. yung sweldo ng mga manggagawa. Sa ngayon po, Karene, kung bibigyan niyo po yung rating ang performance po ng ating Pangulo, ano po yun? Sa ngayon kasi marami siyang mga kalakaran na sinasabi na hindi nararamdaman, 'di ba? Survey sa pan-survey sinasabi ang issue ng mamamayan, mataas na presyo ng bilihin, bababang sweldo, sustainable jobs, corruption at marami pang iba. Lagit-lagi 'yan. Pero yung mga kanyang ginagawa hindi pa nararamdaman ng mga manggagawa at mga mahihirap. Mhm, So dapat tama na na lagi niyang pinakikinggan yung big business. mhm. Dapat pakinggan naman niya yung mga Hmm, manggagawa at oo. maralita. Ano ba ang inhaing namin? Simpleng-simple lang eh, 'di Mhm, ba? Itaas natin yung sweldo, bantayan natin yung presyo. Dapat regular yung trabaho at sustainable jobs. Magbago tayo ng pulisiya. Doing the same thing expecting different results is insane, 'di ba? mhm, So, dapat may pagbabago sa kalakaran. Ngayon, tinatanong mo ako anong grade niya sa akin. mhm. Sa ngayon, may ginagawa naman siya pero hindi pa nararamdaman. Siguro at scale of 1 to 10, mga 4. Mga 4. Okay. Sa ngayon po, kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na magkaharap po kayo ng ating Pangulong Marcos, ano yung pinakamagandang advice na pwede niyo pong gawin sa kanya, maibigay sa kanya? Yun na nga sinasabi ko kanina eh. Tigilan niya na naman yung pakikinig lang sa big business. Makinig naman siya doon sa mga manggagawa. Alam mo niyo ba, ang ginanakit ng labor movement sa bansa sa ngayon, naka 3 years na si BBM ni isang dialogue sa labor sector, hindi niya pa nahaharap. Mayroon na kaming sa Nagkaisa Labor Coalition 4 requests through the Department Secretary of Labor para mag-dialogue para i-present sa kanya yung aming kahilingan at mga solusyon sa problema. Pero hindi kami naharap eh. Kaya ang aming advice sa kanya, harapin nyo kami. Tama na yung poor business na lang inaharap nyo at ibang mga sektor. Harapin nyo yung mga manggagawa na napakarami sa ating lipunan, na mga consumer din ng ating merkado. At the same time, workforce natin para sa development at pag-unlad ng ating ekonomiya. Harapin niyo yung manggagawa. And finally po, Karene, pag nagsimula na yung 19% tariff ni President Donald Trump, sa tingin niyo ba mas maraming mawawalan ng trabaho dahil dito? Alam niyo, hindi ko naman minamaliit yung negosasyon na yon. 1% na kabawasan sa taripa sa mga exports ng ating exporter sa bansa sa US, ay tingin ko naman may malaking tulong yan. Pero anong kapalit? Diba? Ang kapalit ay tariff-free na pagpasok ng mga kotse ng US sa merkado natin. Di po ba? Yun yung kapalit eh. Tariff-free na siya. Papasok dito yung mga kotseng made in US. Mhm. So anong epekto niyan? Alam mo naman natin, yung ating industry sa kotse ay assembly. May mga allied industries yan. No? At mga Japanese, karamihan Asian-made cars at European-made cars. So kung yun ay papasok na influx ng mga US automobiles dito sa ating bansa, tariff-free, magkakaroon matinding competition. I-check yan, may epekto yan sa ating car industry na assembly na nga lang ang ginagawa dito, tatamaan yung mga Asian at European-made cars dito. And finally, Karene, may mga panawagan pa ba kayo sa ating gobyerno, sa ating Pangulo? Yun ang, sa ating Pangulo, kami naman ay humihiling sa kanya na dapat magkaroon ng dialogue yung labor sa kanya, number 1. Number 2, dinggin naman ang mga kahilingan nito sapagkat may kaakibat naman na solusyon to. Pangatlo, baguhin natin yung mga policies natin in relation to generation of employment.
ang kailangan na ng bansa natin is an industrial policy para to create a sustainable and gainful employment sa ating bansa. At i-address natin talaga ito yung problema ng contractualization na kung saan ito yung problema na binibigyan mo ng trabaho na 6 months sa manggagawa, tapos tatanggalin, agency na naman 6 months, 6 na months hindi na. nagkakaroon ng ng continuity sa kanyang sustainable employment and Okay. livelihood. Okay, maraming salamat po, Karene, for joining us here po sa Business 360. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Mabuhay And kayo. that was Renato Magtubo, the chairperson of the Manggagawa Group.